Hilain ang purihin siya ay awitan at papurihan ng pakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan ng pakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat ay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang paglingkurang kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig, sa lahat ng mga bansa. Mangangayupapang lahat ang palalo't mayayabang.
Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing sumunod pa, ay sasambat maglilingkod, at mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa, ay Panginoon ang magliligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Magsitayo po ang lahat. Ngayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naganda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahala magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang inutos ninyo, ngunit maluwag pa po.' Kahit sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay.' Sinasabi ko sa inyo, isa man sa unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform, lalo-lalo na mga kapatid nating nasa ibang bansa, ang mga OFW natin. At alalahanin ninyo, mga kapatid ko, na sila atin lagi nating pinagdarasal dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno.
Naranasan ko na ang isang pagkakataon, hindi lang isa, marami na. Sa tagal ko ng pagiging pare, may 31 na, at marami ng karanasan, pero hindi ko naman sinasabing sapat na ang aking karanasan, pero masasabi kong at least meron akong karanasan sa mga pakikitungo sa iba-iba't tao at nakita ko na rin ang iba't ibang ugali ng maraming tao. Natuwa ako sa isang blessing na bahay na aking napuntahan. Dahil nagulat ako, malaki nga yung bahay niya, lahat imbitado. Bukas ang pintuan sa labas, doon sa harapan, at saka sa likuran. Nakaupo ko, tinitingnan ko, may pumapasok sa harap, may pumapasok sa likod, at hindi lang yan. Yung mimi-ari ng bahay, nakatayo doon sa hapag. At sino mang lumapit at magsabing, gusto ko yan, kinukuha niya kagad, dinadakot ng kamay, lalo na yung mga cookies na ginawa niya, lalo na yung mga imported na tsokolate. Ginaganon ng kamay niya, binibigay kung sino man yung lumalapit. Kaya nilapitan ko siya. Sabi ko, napakabuti naman ninyo. Nakatutuwa naman na naghanda kayo. Bukas ang pintuan sa harapan at pati sa likod. At lahat nakakapasok. At hindi lang nakakapasok, kakain na. Kamag-anak pa ni Sharon. Ano ibig ko sabihin? May dalang mga plastic. Ready yung mga plastic. Nilalagay. Tuwan-tuwa ako sa kanya. Isipin nyo, Ilocana yun, ha? Ang sabi, ang Ilocana, kuripot. Hindi. Naranasan ko sa kanya, sa kanila mag-asawa, na talagang lahat ng pumapasok, paglabas, siya pa mismo ang naglalagay at hindi naglalagay ng konti. Sabi ko, napakabuti mo. At alam nyo, sagot niya, Father, kaya ako naghanda at kaya ko namang maghanda. Hindi para kainin ko, kundi para ipamigay ko. At natutuwa ako pag kinakain ang mga niluto ko. Natutuwa ako pag maraming pumapasok sa bahay ko. Natutuwa ako pag nanghihingi sila at sinabing masarap ang luto ko. Okay lang maubos dahil maligaya ako. Meron din akong isang karanasan. Ito isa lang. Mayaman. Kilala sa lipunan natin sa buong Pilipinas. Napakayaman nila. Nagpa-bless din ng bahay sa akin. Pinuntahan ko yung bahay. Sinundo pa nga ako niya. Ang ganda ng sasakyan. Pagpasok ko sa bahay, kami lang. Tinignan ko yung lamesa. Punong-puno ng pagkain. Sabi ko, wala po bang ibang tao? Sabi niya, wala. Tayo lang. Ang daming pagkain po. Wala kayong imbitado? Sa katunayan, ang mga kamag-anak niya, nakatira din doon sa paligid niya. Sabi niya, wala. Tayo lang, Father. Magsimula ka na. Nag-blessing kami. Niisip ko, bakit ganon? Ang yaman-yaman, ang dami-daming pagkain, walang bisita at walang inimbitahan. Sa ating pagninilay para sa umagang ito, nakita natin o narinig natin ang Ebanghelyo. Naghanda ang Diyos, lahat imbitado. Katulad ng Ebanghelyo kahapon, ano sabi niya? Ang imbitahin ninyo ay yung hindi makagaganti sa inyo. Imbitahin nyo ang pingkaw, pilay, bulag, mga may sakit, mga pulubi. Ngayon narinig nyo ang Ebanghelyo. Bukas ang tahanan ng Diyos at lahat pinapapasok. Iniimbita. Hindi nyo ba napansin ang simbahan nating mga Katoliko? Hindi nyo ba napansin ang simbahan ng Quiapo? Bakit sa ibang sekta, pag sila'y nagdarasal at sumasamba, sarado ang mga pintuan?
Di nyo ba napapansin ang pintuan natin? Bukas, sapagkat lahat tinatawag ng Diyos. Hindi naglalagay ng bantay dyan sa pintuan para tanungin, mayaman ka ba? Mahirap. Meron ka bang ikapu o wala? Makasalanan ka ba o hindi? Hindi tinatanong. Bakit? Dahil ang tahanan ng Diyos para sa ating nangangailangan ng awa, sa ating mga nangangailangan ng Kanyang patawad, sa atin tayo mga nangangailangan ng kagalingan, ng lakas. At tuwing tatanggap tayo ng katawan ni Kristo, pinagkakaloob niya, hindi lang pagkaing material, kundi ang pagkain sa kalangitan na magiging baon natin hanggang sa kabilang buhay. Katatapos lang ng undas. Nagmisa ako sa sementeryo. Nagpunta ako sa sementeryo. Ang dami kong napansin. Ang daming bulaklak, ang daming kandila, ang daming pagkain. Sabi ko sa sarili ko, pinost ko sa FB ko. Bulaklak nalalanta. Kandila nalulusaw. Pero yung panalangin na hindi ginagawa, yun ang kailangan ng yumao dahil yun ang umaabot sa langit. Naglagay ng pagkain kadami-dami. Samantalang yung mga buhay, ayaw pakainin. Yung patay, hindi na kumakain yan. Pero ang buhay, kumakain. Naglagay kayo ng pagkain sa sementeryo. Tumayo ba ang patay? At tinignan at tinikman ang kari-kari mo? Tumayo ba ang kaluluwa ng namatay? At tinikman ang igado mo o minudo mo? Hindi nila kailangan yon. Oo, ekspresyon ng ating pagmamahal. Gusto nating iparamdam sa kanilang mahal natin sila. Pero higit na makapangyarihan ng dasal na siyang dapat nating unat ginawa dahil yun ang pagkain ng kaluluwa. Di na nila kailangan ng bulaklak. Di nila aamuyin yan. Hindi nila alam kung ano amoy ng bulaklak na. Kandila, sana nagdarasal habang tinitirik ang kandila. Ang problema, sabi sa akin ng isang nagbantay sa sementeryo, may kandila, lalo na sa gabi, para pantingin ng baraha kung siya ay magdodraw na. Siguro alam niyo yon. Nagkandila kasi nandun sila nagbibingo. Hindi kailangan yun na mga namatay. Katatapos lang ng undas natin. Ano ang kailangan? Panalangin. Tayong buhay. Anong kailangan natin? Pagkain ng langit. Ang tayo makiisa sa banal na misa. Balik natin ang pagninilay natin. Kung ikaw ay naghahanda, sino iniimbita mo? Ang Diyos walang pinipili. Lahat pinapapasok. Lumaki ako sa Tondo. Nakagisnang ko pa sa Tondo na pagpiesta, kahit saang bahay ka pumasok, pwede. Ngayon, napansin ko, ang papasukan mo lang, pagdating mo pas lang sa pinto, ang tanong kagad sa'yo, sino? Sino hinahanap mo? Kanino kang bisita? Ang Pilipino, ikaw yun. Ang Pilipino, tayo yun. Katangian natin ang buksan ang mga tahanan natin. Hindi lang sa araw ng piyesta, hindi lang tayo nagpapakain kung may binyag, hindi lang tayo nag-aalok ng pagkain kung may kasalan sa tahanan natin. Kahit nagdidildil tayo ng asin, pag may pumasok sa pintuan natin, ano ang sabi mo? Kain tayo. Hindi mo sinasabing, diyan ka muna,
magdidildil muna kami ng asin. Hindi. Ano sinasabi mo? Kahit kaprasong tinapay, ano sabi mo? Hati tayo. Gusto mo? Hindi madamot ang Pilipino. Kaya dapat naintindihan natin ang katangian ng Panginoong Diyos. Dapat naintindihan natin ang katangian ng Poong Jesus Nazareno. Madamot ka ba? Pag madamot ka, hindi mo maintindihan. Pero kung tunay kang Pilipinong deboto na mahal na Poong Jesus Nazareno, sumasalamin sa iyo ang pagiging bukas palad mo. Kahit na yung mga magulang natin dito, ano sabi nyo? Isusubo na lang ninyo. Kanino nyo binibigay? Sa anak ninyo. Yan ang Pilipino. Yan ikaw. Hindi ka madamot. Kawangis ka ng Diyos. Ang Pilipino'y mapagbigay. Bukas ang tahanan sa lahat. Sa lahat ng kumakatok, pinapapasok natin. Hindi tayo namimili. Kaya ang pintuan ng simbahan, ng Quiapo, ng dambana ng Poong Jesus Nazareno ay laging bukas. Bakit? Para sa ating nangangailangan ng Kaniyang awa. Hindi siya namimili. Hindi siya namimili. Ikaw, ako na makasalanan, pinagpapala niya. Ako at ikaw na nangangailangan ng tulong, pinagkakalooban niya. Hindi madamot ang Diyos. Kaya nga, ang ebanghelyo natin, anong pinapakita niya? Ang kanyang kaharian ay pagbibigayan. Ang kanyang kaharian, masaya. Sabing ganun ng isang lumang kwento, sa impyerno daw, payat yung mga kaluluwa. Pero ang daming pagkain. Bakit? Sa langit daw ay kasinlulusog namin. Amen. Kasintataba namin. Yung mga kaluluwa. Bakit daw? Kasi doon din daw may pagkain. Kaya lang, naalala ko yung kwento na yan na luma, mahahaba raw ang tinidor tsaka kutsara. Sa impyerno, sumasandok ng pagkain, pilit na sinusubo sa sarili. Pero sa langit daw, mahahaba rin ang kutsara, sinasandok, sinusubo sa kapatid. Yun ang pinagkaiba raw. Ikaw, ako. Madamot ka ba? Marami ka bang pinagkaitan ng tulong? Nagbilang ka ba sa pagtulong? Nanumbat ka ba nung tumulong ka? Ang Poong Jesus Nazareno, sa dami ng tulong sa atin, hindi nanumbat kahit na nagkakamali o nagkakasala tayo. Ang Poong Jesus Nazareno, hindi nagbibilang ng pagtulong sa iyo. Hindi siya kumukwenta ng tulong sa iyo. Alam nyo, pag Biyernes, may lugaw doon sa amin sa parokya. Nung una kong sinimulan yon, sabi sa akin ng mga kasamahan ko, Father, pag umulit ba, hindi na namin bibigyan? Ay, hindi. Kung Father, paulit-ulit na lumalapit para humingi ng lugaw, marami pang hindi nakakakain, bibigyan pa rin ba namin? Bibigyan nyo pa rin, sabi ko. Kahit paulit-ulit na lumapit. Sabi nung isa, paano yun, Father? Lalaki ulo nila. Paulit-ulit, bibigyan natin sila. Sumagot ako, ikaw, ilang beses kang lumapit sa Poong Jesus Nazareno? Paulit-ulit, tinanggihan ka ba niya? Tayo ay kasangkapan lang ng biyaya niya. Hanggat kaya tayong daluyan ng pagpapala, magbigay tayo. Paulit-ulit man tayong magbigay, dahil paulit-ulit din ang Diyos na nagbibigay sa atin. Hindi siya nagsasawa, hindi nagkakait ng tulong ang Poong Jesus Nazareno.
Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang madamot. Sabi nyo nga. Huwag na yung pangit yung madamot eh. Huwag kang kuripot. Sabi nyo nga. Huwag kang kuripot. Bakit? Hindi po kuripot ang Poong Jesus Nazareno. Hindi po yan madamot. Bukas ang pintuan dahil patuloy ang paglarga ng kanyang biyaya. Hirap man tayo, hindi magkukulang ang grasya ng Diyos sa iyo. Humakayod ka man at kuminsan walang matuka, pero hindi kanya pababayaan. Matagal na akong naglilingkod sa Kanya. Marami na akong karanasan sa mga parokyang walang-wala. Minsan umiiyak ako at minsan nagsasabi ako sa Kanya, ang hirap naman dito. Lalo na kung bagong lipatan, nilipat ako. Panginoon, ang hirap dito. Sumasagot yan. Reklamo ka ng reklamo. Tignan mo nga yung katawan mo kung pumapayat ka. Kailan kita pinabayaan? Kaya bago ka magreklamo, bago tayo magreklamo, tanungin niyo siya. At ang sagot niya, kailan kita pinabayaan? Ganyan tayo kamahal ng Poong Jesus Nazareno. Hindi kanya pababayaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya na nagnanais na tanggapin nating lahat ang kaniyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Ang itutugon natin, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa, naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tumahimik po tayo sa mandali, taimtim nating ipagdasal ang ating mga pasasalamat at mga kahilingan, lalo-lalo na ang mga kagalingan na mga may karamdaman. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makiisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami na may bukas na puso. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Itong tinapay at alak na sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami riyong iyong pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, yan banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, ari-adiya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang humirang at tumawag sa ating lahat para sa kanyang kaharian. Mapalad tayong tatanggap sa kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Then God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you pains and veils. Not to sight or taste or touch, we credit hearing only doing trust secure. I believe, for God the Son has said, it word of God forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present under these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you pains and veils. On the cross was veiled your guarded splendor, here your manhood lies hidden too. Unto both I like my faith I render, and I see the contrite deep I sue. Hidden God, devoutly I adore you, truly present under these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you pains and veils. Though I look not on your wounds like Thomas, you my Lord and you my God I call. Make me more and more believe your promise. Hope in you and love you over all. Hidden God, devoutly I adore you, truly present under these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you pains and veils. O memorial of my Savior, dying, giving bread that gives life to men, make my soul this life from you supplying,
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't makisama at halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasama ang ating kadiboto na si Father Reverend Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195-959. Para sa mga impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo-salo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Ang mong aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso namatayan ay sa pisat ng aming kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, inangal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,